galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS.
Amoy nakaka-joyful. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada, So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. it's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, white rose! White Rose Papaya, wow, white rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili nito dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful.
Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theater nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage.
serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon Pilipinas. Sa pangalan po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon dito po sa DZRH Public Service Hour. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Araw na po ng Tuesday, August 25, 2026. Day 18 na rin po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw po ng Martes, makikibalita tayo sa labas ng ating himpilan patungkol pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara at syempre sa iba po nating mga balita. Patungkol pa rin po sa impeachment trial, dumako po muna tayo sa Senado. Dahil kultura daw ng paghiling ng confidential funds, dinala ni Vice President Sara Duterte mula Davao City. Sino nagsabi niyan? Arnold Herrera ng DZRH TV. Magandang hapon, Arnold. Magandang hapon, Wina. Tama ka, naniniwalang House Prosecution na tumutugma ang mga testimonya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa mga pahayag kanina ni OVP Assistant Chief of Staff Limuel Otonio. Partikular ang pattern at kultura ng Vice Presidente na humiling ng confidential funds mula noong ito pa lamang ay alkalde ng Davao City. Hanggang sa ngayon na ito na ay isang pangalawang pangulo. Matatandaan na isa rin sa mga tinalakay na prosekusyon ay ang consistent na paghiling ng confidential fund ng Davao City sa pamumuno noon ni dating Mayor Sara Duterte. Sa pag-upo pa lamang daw kasi ni VP Sara ay agad na itong humiling ng confidential funds, samantalang ang sinunod na itong VP na ngayon ay si Naga City Mayor Leni Robredo ay walang confidential funds. Ito ay kahit wala naman umano sa mandato ng OVP ang magsagawa ng confidential activities. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Zia Alonto Adyong. Paano nagamit itong pondo na to? Kasi parang minadali. When they assume office, walang confidential funds, so automatic, i-link natin yon doon sa testimonya ni Miss Gina Acosta na parang they were accustomed to confidential funds when she was a mayor of Davao City. No? Ang confidential funds ng Office of the Mayor for 3 years starting 2016 was 200, umabot siya ng 460 naging uniform na yun yung amount na yun. So there was really that observation, and I think this is a valid observation, that when they assumed office, they brought with them yung kanilang ginagawa sa Davao City. Samantala, bumuelta rin si Adyong sa pagturo ng sisi ng depensa sa Office of the President na siyang nagkaloob ng pondo sa OVP. Aniya, in good faith ito ay pinagkaloob ng OP. Dahil ang issue dito, hindi ang pagkakaloob ng pondo, kundi ang maayos na liquidation nito. Bagay na hindi umano maipaliwanag ni VP Sara. Partikular pa ang mataas na payout ng 2022 confidential funds na agad ding naubos sa loob lamang ng 11 araw. Git pa ng prosekusyon, una pa lamang ay questionable na ang paghiling ng pondo nang wala ng nakahandang plano at programang Office of the Vice President. Para sa The VP Sara Impeachment Trial at DZRH Special Coverage, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa Wina. Maraming salamat Arnold Herrera. Sa iba po nating balita,
Makibalita naman po tayo sa DOST Pag-asa dahil nga po yung bagyong Obet lumabas na daw po ng ating bansa ng Philippine Area of Responsibility pero patuloy pa rin itong palalakasin ng habagat o southwest monsoon. Sa kabilang linya na po natin si Ma'am Charmaine Varilla. Magandang hapon, Ma'am Charmaine. Yes po, magandang hapon din po sa inyo, maging sa ating mga tagapakinigan na ritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan nga, ay habagat pa rin ang siya umiira sa buong Luzon na siyang magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Rizal. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan pero andyan pa rin yung tsansa ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. At dalawa pa rin yung bagyo nga sa labas ng ating par na patuloy natin binabantayan, si Typhoon Saudel o dating si Bagyong Obet na huling namataan sa layong 1,120 kilometers silangan-hilang silangan na extreme northern Luzon. Nanatili nga ito nakikilos malapit sa mahilagang bahagi ng ating par, kaya naman asahan natin yung pagpapalakas nito ng habagat sa mga susunod na araw starting tomorrow hanggang weekend. Samantalang yung dating ang si Bagyong Atsani ay isa na lamang ngayong low pressure area at huli nga yung namataan sa layong 1,705 kilometers silangan na extreme northern Luzon. At sa nakikita po natin ay patuloy na nga itong hihina at maaaring sumama na lang sa sirkulasyon ni Typhoon Saudel. Yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa, Charmaine Varilla. Ma'am Charmaine, ilang katanungan lang po. Ma'am, sa mga nakikinig at nanonood sa atin, pwede ma'am natin maulit. Ito pong inaasahan po natin ng mga pag-ulan. Kailan po ba ma'am ito? Kumusta pong ating kalagayan ng panahon na bukas po? Bukas po, asahan po natin na magsisimula na yung paglakas ng ating mga pag-ulan. Kaya dito sa may bahagi ng Zambales, including Benguet, La Union, Pangasinan, Bataan, ay posible na po yung paglakas ng mga pag-ulan na maaaring umabot ng 50 to 100 millimeters. Ibig sabihin, habot po yan or maaaring magdulot ng mga localized flooding and landslide. At pagsapit po ng Thursday ng tanghali hanggang Friday ng tanghali, ito yung nakikita natin, especially pagdating ng Friday and Saturday. Pinakamalakas po yung habagat natin siyang parts po ng day na yan. Kaya naman, maghanda po yung ating mga kababayan, same areas, including sa some parts pa ng Ilocos Region, kasama ang La Union at Pangasinan, at maaari pang bumaba yung habagat po niyan dito sa may Occidental Mindoro. Opo, Ma'am Charmaine, tama ho ba? Kailangan na nating asahan na by Wednesday, simula bukas, at lalong-lalo na sa Thursday at Friday, ay mararanasan natin ang malalakas na pag-ulan. Yes po, tama po kayo. So, posible po yung pagtataas na naman po natin ng mga heavy rainfall warning. At antabayanan din po kung yung probinsya nyo ay masasama sa weather advisory. Dahil ibig po sabihin no, sa mga succeeding days ay may ina-anticipate tayo na malakas na mga pag-ulan sa inyong lugar. Ma'am Charmaine, panghuling tanong na po, kamusta po ang kalagayan po dito po sa atin sa Metro Manila? For Metro Manila, sa kasalukuyan, magiging makulimlim pa rin po all throughout the day hanggang tomorrow. So patuloy pa rin po na ganito yung ating mararanasang panahon at mga pag-ulan pa na posibleng lumakas up until weekend. So magiging maulan pa rin po tayo all throughout the week. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Charmaine Varilla. Yes, maraming salamat. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Yun po paalala po ng Pag-asa, lalong-lalo na ni Ma'am Charmaine Varilla, na simula po bukas, araw ng Wednesday, makakaranas na po tayo ng mga pag-ulan at asahan na rin po natin na by Thursday at Friday, mas lalakas pa ang ulan. So sa mga kababayan po natin dyan, magbaon ng payong at lalong-lalo na iwasan ho nating lumusong sa baha. Dahil ito pong leptospirosis at tumataas nga po ang kaso. Kaya po, ingat-ingat lang po tayo. Sa atin naman pong pagbabalik, makikipag-usap pa rin tayo. Meron din hong mananawagan ngayong pong araw ng Tuesday. Walang iba po yan si Tatay Edgar, si Kuya Edgar De Leon para po sa kanyang lolo na si Lolo Maximo Aguinza Diaz. Mamaya-maya ho yan sa ating pagbabalik. Pilipinas ang oras, 3:19 ng hapon. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko,
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me when I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life. Wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Pero syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa GCRH Public Service Hour. .25 na po ng hapon. Makibalita po tayo sa labas ng ating himpilan. Malacanang suportado ang pagbabawal sa Facebook at iba pang online gaming platform kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Ang buong detalye sa report ng Rich 14, Leth Narciso. Miss Leth? Winabukas ang Malacanang sa mga panukalang ipagbawal ang social media platform sa Pilipinas. Ito'y kasunod ng pahayag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na ikinukonsidera nila ang suhestyon na iba na ang Facebook at online gaming sa bansa kasunod na rin ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Sir Claire Castro, panahon nang mapag-aralan kung nakabubuti pa ang social media lalo na sa mga kabataan o nakatutulong na lamang sa pagpalaganap ng fake news. Lalo na anya yung mga hindi kinakikitaan ng accountability at makupad umaksyon sa mga pakiusap ng gobyerno para mabigyang proteksyon ang mga Pilipino. At bira ni Castro, kung hindi rin naman nakatutulong sa pagprotekta at nakasasama pa sa mga kabataan, mainam na silipin na kung dapat pa ba silang manatili sa sistema ng bansa. Pakinggan natin si Jose Castro. Sa lahat maaaring gaming apps, lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan at sa bansa natin, open po ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH14 Leth Narciso. Samantala naman, Manila LGU bibili ng karagdagang 100,000 na supply ng doxycycline laban ho sa leptospirosis. Ang buong detalye sa report ni RH9 Tina Nolasco. Tina? Ipinag-utos nga ni Manila City Mayor Isko Moreno ang pagbili ng karagdagang 100,000 na supply ng gamot na doxycycline laban sa sakit na leptospirosis sa Kabuhayan Capital Assistance Program na isinagawa sa San Andres Sports Complex. Sinabi ng alkalde, mayroon pang 51,000 capsules ng naturang gamot sa ngayon mula sa mahigit 200,000 na supply nito. Pero upang matiyak na sapat ang supply ng nasabing gamot, agaran niyang ipinag-utos ang pagbili. Kasabay nito, hinimok ni Yorme ang publiko na agad magpakonsulta sakaling makaramdam ng sintomas ng nasabing sakit. Pakinggan natin si Mayor Isko. Don't ever think twice. Basta na-expose kayo sa baha, while supply lasts, kasi mauubos yun. Diba? Saka bibili lang tayo ulit. Ito, si Manila Girl RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH9 Tina Nolasco. Kaugnay pa rin po ng balitang leptospirosis. Nadagdagan pa po ng 2 bagong kaso ng pagkasawi dahil sa leptospirosis ang lungsod ho ng Maynila ngayong araw ng Martes, August 25. Base ho yan sa ulat ng Manila Health Department at City Epidemiology and Surveillance Unit. Dahil dito umakyat na sa 15 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa Manila LG Hospitals dahil sa nasabing sakit mula January 1 ngayong taon.
habang nasa 38 naman po ang nadagdag sa kaso ngayong araw at kabuuang 267 na ang tinamaan ng leptospirosis. Samantala, kinumpirma po ng San Lazaro Hospital Medical Center Chief Dr. David Soplico na pumalo na po sa 135 ang kabuuang bilang ng mga pasyenteng na-admita sa naturang ospital dahil po sa leptospirosis. Dahil po sa patuloy na pagdami ng mga tinatamaan ng sakit, lumagpas na po ang bilang ng mga pasyente sa nakalaang 120 bed capacity ng ospital para po sa leptospirosis at puno na rin po ang 10 bed capacity ng emergency room ng SLH. Habang marami pa rin pong pasyente ang kasalukuyang naghihintay na maaasikaso sa emergency room. Dahil po dito nananawagan si Dr. Suplico sa lahat po ng mga lumusong sa baha na agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na posibilidad kung makakaranas po ng lagnat para agad na maagapan. Paliwanag po niya, mahirap na pong gamutin ang mga severe cases ng leptospirosis kung saan pumapalo sa 50% ang mortality rate o ang pangamba po na mamatay. Mamatay po ang naturang pasyente nga malala na ang kondisyon oras na dinala sa ospital. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. 3:31 na po ng hapon. Maya-maya ho sa ating pagbabalik, makikibalita pa rin po tayo sa labas ng ating himpilan. At yung binabanggit ko ho kanina, meron pong mananawagan po ngayong hapon. Pilipinas ang oras, 3:31 ng hapon. Nung start po lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po sa Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po sa Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino.
tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. 3:39 na po ng hapon. Makibalita pa rin tayo sa labas ng ating himpilan dahil National Capital Region Police Office o NCRPO itinanggi ang umano'y 1-week duty, 2 weeks off arrangement at ang 8-hour duty schedule ng kanilang mga tauhan. Ang buong detalye sa report ni RH15 Leth Narciso. RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Itinanggi na ng National Capital Region Police Office yung umano'y 1-week duty, 2 weeks of arrangement at 8-hour duty schedule ng kanilang mga tauhan. Ayon sa NCRPO, walang katotohanan yung kumakalat sa social media dahil hindi ganito yung pulisiyang ipinatutupad ng hanay. Idiniin ito na nananatili yung ipinatutupad nilang mga programa at pulisiya para sa kapakanan at work arrangement ng kanilang personnel. Siniguro ng NCRPO na palaging handa yung kanilang mga tauhan at resources para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente dito sa Metro Manila. Mag-aasa raw yung ating mga kababayan sa tuloy-tuloy na serbisyo ng pulisya at mas pinaigting na police visibility sa buong capital region. Pinayuhan ito yung parehong publiko at mga tauhan na huwag basta maniniwala sa mga fake news at misleading na naratibo, lalo na sa nakikita sa online. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Samantala po, Pilipinas at Malaysia pinalakas ang kooperasyon sa ASEAN Labor Priorities. Ayon po yan sa DOLE. Detalye sa report ni RH27 Noche Cacas. Noche? Buena Pearl, pinangunahan ni Department of Labor Undersecretary Carmela Torres ang delegasyon ng Pilipinas sa bilateral meeting sa 22nd Association of Southeast Asian Nations Senior Labor Officials meeting sa Dusit Thani, Bangkok. Ang bilateral meeting ay nagbigay umano ng plataforma para sa Pilipinas at Malaysia upang tuklasin ang pakikipagtulungan sa mga green jobs sa platform economy, skills development at renewable energy na isinusulong na pangako ni Labor Secretary Francis Tolentino na lumikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga manggagawang Pinoy. Hiningi rin ng Pilipinas ang suporta ng Malaysia para sa mga pangunahing dokumento na resulta ng labor market at social resilience, fair and ethical recruitment, occupational safety at health in the informal economy, maging ang labor inspection sa fishing sector. Nagpalitan rin ng pananaw ang Pilipinas at Malaysia sa workforce transition, kabilang ang karanasan ng Malaysia sa pagbuo ng roadmap dito sa pagdating sa transition ng energy at pagpapatibay ng batas dito sa mga gig workers, oportunidad sa digital platform at iba pang emerging labor issues. Nagpakita rin ng interest ang Malaysia ng isang kasunduan kaugnay ng recruitment at deployment ng domestic workers. RH27, Noche Cacas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Cacas. Samantala, kamustahin naman po natin yung pagtatapos ng aircraft counter-hijacking course. Nandyan po nakatutok si RH30 Eric Dastas. Eric, kamusta dyan? Mainit nga na tinanggap ng PNP AFC Group si Police Lieutenant General Bernard Banaca, the Deputy Chief PNP for Administration o TDCA bilang pangunahing pandangal sa pamamagitan ng arrival honors sa pangunguna ni Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr. kanina. Pinangunahan ni Lieutenant General Banac ang pagtatapos ng aircraft counter hijacking course class 02001 AFC Group 2026-001 na may 47 na nagtapos na ginanap kanina sa PNP AFC Group Multipurpose Gymnasium. Nagkaroon din ng pagkakataon si TCDA na masilayan ng bagong command center ng PNP AFC Group
kung saan ipinakita ang lawak ng CCTV operations sa mga paliparan sa buong bansa sa pamamagitan ng Alternative Recording Device o ARD. Sa kanyang mensahe, pinalahanan ni Police Lieutenant General Banaca ang mga nagtapos na manatiling handa hindi lamang sa posibleng banta ng terorismo, kundi maging sa mga kalamidad at iba pang insidenteng maaaring makaapekto sa seguridad at kaligtasan ng mga biyahero. Ito si Eric Nestas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH30 Eric Dastas. Pilipinas ang oras, 3:44 ng hapon. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo, alam namin kaya namin mag-dominate, kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Gilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong.
tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. 10 minuto na lang po bago mag-alas 4 ng hapon. Sa punto pong ito, atin ang pong makakausap ang mananawagan po ngayong araw po ng Martes. Walang iba kundi si Edgardo De Leon para sa kanyang lolo na si Lolo Maximo Aguinza Diaz. Huli pong nakita si Lolo Maximo o huling nakitang umalis sa kanilang tahanan noon pong August 17. Magandang hapon po, Sir Edgard. Magandang hapon po. Apo, Sir Edgard, baka po pwede niyo po kaming bigyan ng detalye. Kailan po huling nakita si tatay? Ano po ang kanyang kasuotan? Kami po ako po yung apo po nung nawawala po ni Maximo Aguinza Diaz po. Sa Morong Bataan po. Last scene po sa kanya nung huli po namin nakita August 17 po ng umaga po. Naka-black po na damit. Tapos, kuya, ito po ba si Lolo Maximo? Meron ho ba siyang sakit o kung ano man po? Baka po nag-uulyanin na po siya. Ano po? Opo. Ano po? Umalis po siya noon. Tapos yun nga po, sa pag-alis niya, hindi na siya nakabalik. Ano po ba ang sinabi sa inyo? Saan daw po siya pupunta? Yun nga po, wala po kaming alam kung saan siya po pupunta. Ang lang po, nung umaga po na nakita po namin siya, bumaba po siya. Nakatira po kasi siya sa parang hulo, parang bukid, ganun po. Ngayon po, nung nanguha siya ng pagkain niya, bumaba po sa bahay. Hingi lang po ng pambili ng tinapay. Ngayon, pag uwi niya po, nung nagtataka po kasi yung ilang araw na pong hindi bumaba. Bumalik check po namin. Siya ngayon po, yung pag-check ko po, yung tinapay niya po na binili niya dun sa palengke, na iuwi niya pa po sa bahay niya. Ngayon po, baka po bumaba ulit. Tapos saka po umatake yung dementia niya. Hindi na po siya makauwi. So, merong dementia si tatay, kuya? Opo, pag-uulyanin po, ganun po. Pero bumabalik din po. Tapos, tama ho ba nung... Hindi ko na po alam ngayon. Oo. Kung nag-worse na po yung ano niya. Tapos, tama ho ba noong Martes, nakita pa po siya? Opo, may nakapansin daw po. Inahanap naman po namin kaso po yung CCTV po wala pong gumagana nun sa part na yun po. Kaya po nahihirapan po kami. Sige po, kuya, nasa inyo po ang pagkakataon. Manawagan po kayo sa ating mga kababayan. Baka ho meron na nakakita kay Lolo Maximo. Nananawagan po kami. Ako po si Edgar Joseph De Leon. Nanawagan po kami sa aking lolo. Baka po makita nyo, mapansin nyo po. Ipagbigay alam nyo po agad sa mga barangay o kaya po kapulisan po. Mga LGU personnel po. Maaari nyo po kami tawagan sa number po na 0963-721-4954. Okay po, maraming salamat po, Sir Edgar Joseph De Leon. Huwag po kayong mag-aalala, patuloy po namin itong ipapanawagan po dito sa DZRH para naman sa mga nakakita o makakita pa kay Tatay Maximo Diaz. Morong Bataan po. Morong Bataan. Sige po, sa mga nakakita po o may impormasyon na tungkol po kay Lolo Maximo Diaz,
Pwede nyo pong ipagbigay alam sa pinakamalapit na pulisya o tumawag po kay Edgar Joseph De Leon sa number po na 0963-721-4954. Ulitin ko lang po ang number na 0963-721-4954. Ito po ay sa Morong, Bataan. Kaya naman sa mga kababayan po natin, mula po dyan sa Morong, Bataan, baka naman po nakita nyo si Lolo Maximo. Naka-flash po sa screen ang itsura ni Lolo Maximo. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Anim na minuto na lang po bago mag-alas 4 ng hapon. Dakuha naman po natin si RH23 Edwin Duque. Makibalita po tayo mula po dyan sa NLEX northbound. Edwin, kamusta dyan? Traffic na ba ngayong araw ng Martes? Tama, wala namang aksidente pero volume lang itong mga sasakyang patungo ng Balintawak na galing ng bahagi ng North Luzon Expressway dito sa lalo na itong sa parte ng Bekawayan, Bulacan. Kaya nakaranas kayo ng mabagal na dalo ng trapiko bago mag-toll plaza hanggang bahagi ng Caloocan. Ay kay Ginoong Ruben Ignacio, tagapagsalita ng Netflix, slow down din kasi yung pakanan ng main line patungo ng signal sa Harbor Link, patungo naman ng Road 10 sa Nabutas. Nakakaranas din naman ng bagal ng trapiko itong northbound bago Bikawayan exit dahil stop and go ang mga sasakyan patungo naman ng Kabarig at ang kasalukuyan ng inispalto itong third lane, itong NLEX at napagisimunan tulay ng Bikawayan na Bulacan. So yung paglampas naman dito, itong dalawang binanggit na lugar ay magbilis na, no? Yung daloy ng trapiko, lalo na itong lugar lamang na ito, itong bahagi ng Bikawayan, at hanggang makarating ito ng bago ng Caloocan dyan sa may toll plaza. Nakaranas naman hindi naman kalakas ang pag-ulan itong bahagi ng Bulacan sa mga oras na ito. RS23, Edwin kinagulat sa DZRH ng Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Maraming salamat RH23 Edwin Duque. Samantala, dumako naman tayo kay RH5 Val Gonzales. Yung panibago pong 8-car train set mula ho sa Japan na gagamitin sa North to South Commuter Railway dumating na ho sa ating bansa. Maya-maya ho makikibalita tayo mula kay RH5 Val Gonzales patungkol po dyan. Pero bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong batiin ng happy 8th wedding anniversary sa kanya daw pong asawa na si Juan Carlo Maceda Valencia. Sabi po yan ni Ate Hikaru Campos Valencia. Yan na. Happy anniversary po sa inyo! At dahil po dyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na paghahatid ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan na may kaunti pong balitaan. Sa pangalan pa rin ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, ito po yung nakasama. Ito po si Wina Perlasoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual ng